O na, di ba? Yung secret agreement na mismo ang nagbulgar po si Harimau. Pinasok daw ng kanyang amo. Yan iniimbestiga na rin ng Congress. So that is the during the previous administration. Ngayon, para lalong palakasin ng China yung kanilang claim at saka yung propaganda nila, gustong palabasin, kayo anya nakipagkasundo sa amin tapos dinouble cross ninyo. Hindi ninyo tinupad yung kasunduan sa amin. Pati yung present administration, pinapalabas, nakipagkasundo sa kanila. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. And kuni-question ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nasaan man niya yung recorded na sinasabi ng China? So yan po yung ating tanong ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Where is the tape of supposed agreement on the South China Sea? Nasaan, mga Chinese? Ilabas na ninyo. Baka niya, Mr. Maravillas, yung sinasabing recorded tape, parang yung sinasabing video ng ating Pangulong Bongbong Marcos na nagsisinghot. Non-existent. Baka po ganon din. Sige lang ang sabing pulburon-pulburon. Tapos naglabas ng lista ng document. Naglabas ng document po. Dahil lang sa botas, yung leak document na sinasabi, pinaniwalaan ni Bato. Baka nga po mga kababayan, parehas yung pattern yata. Ang tagal na ng sinasabing video. Sige lang po ang propaganda. Pinaniwalaan din ng mga mangmang na viewers ni Marites Lica. Hanggang ngayon naniniwala sila. Kasi naman niya, Mr. Maravillas, napahiya na panindigan na lang yung kanilang false narrative and non-existent video na hanggang ngayon po, hanggang kwento man lang. Yung sinasabing PDEA leak document po, PDEA leaks, kitang-kita pong fabricated. So, yan po ang sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanong niya, nasaan niya yung yung tape of supposed agreement sa South China Sea? So sabi ng ating Pangulo, until the recorded conversation niya surfaces, it would be hard to believe nor accept that such an agreement exists. Ano na kayo mga Chinese? Ipakita ninyo ang ebidensya. At pag may ebidensya kayo, kailangang imbestigahang maigi. Kasi unang-una, wala man sa posisyon ng aming gobyerno. Kayo yung nag-record And that will be an admission na you violated our national laws. Wiretapping po. You see? Kaya niya siguro, Mr. Maravillas, ayaw ilabas kasi alam nila illegal. Illegal yung kanilang ginawa. Kung totoo na mayroon. Halimbawa, pag mayroong kasunduan na pinasok yung isang opisyal ng Westcom, si Carlos, pinalitan na nga po. Pero hindi man sinabi ng mga officials natin na si Admiral Carlos ay pinalitan dahil sa controversing wiretapping ng embassy na sabi nakipagkasundo sa kanila. Hindi man yun otorisado po. Underground yung inyo pong ginawa, kayo mga Chinese. So may intensyon talaga kayong masama. Hindi yun maari. Mali pa rin. That is not binding. Yun ang sabi ng ating mga experts sa international law. So sabi ng ating Pangulo, mahirapan niya maniwala that the Philippines and China entered into an agreement regarding the disputed portions of the South China Sea. But assured the public, the government is investigating it. Pinapaimbestiga na po
ng ating gobyerno, ng ating Pangulong Bongbong mismo. So yan po yung sinabi ng ating Pangulo after the Chinese Embassy sa Manila claimed that the Philippine military sa kayong Department of National Defense daw and the National Security Council had entered early this year into an agreement with China about the South China Sea. O na, di ba, yung secret agreement na mismo ang nagbulgar po si Harimau. Pinasok daw ng kanyang amo. Yan iniimbestiga na rin ng Congress. So that is the during the previous administration. Ngayon, para lalong palakasin ng China yung kanilang claim at saka yung propaganda nila. Gustong palabasin, kayo anya nakipagkasundo sa amin tapos dinouble cross ninyo. Hindi ninyo tinupad yung kasunduan sa amin. Pati yung present administration, pinapalabas, nakipagkasundo sa kanila. Ito na ngayon yung sinasabing new model. The embassy, which also released a transcript of the supposed conversation, said the agreement was between China at saka ng Pilipinas. Through the armed forces daw at saka ng Armed Forces Western Command and was supposedly approved by key Philippine government officials. Kausapan niya namin, may recorded niya kaming conversation. Yon mga kababayan ang sinasabi ng China. Ngayon, sabi ng Pangulo, kahapon po, gustong-gusto ko anya na mapakinggan itong supposed conversation. But no one in the government has a copy of it. There have been mentions of a tape that says, that confirms that there was disagreement, etc. And I keep hearing that there is a tape and I keep wanting to hear it. And as yet, we don't have it. Kung nag-exist man anya siya, it is in the possession of the Chinese Embassy and the Chinese government. Dagdag pa ng Pangulo. Pero hindi man siya sigurado po. Nagbabase lang siya sa claim ng China. Sabi ng China, mayroon na niya kami. O di ilabas ninyo po. Iparinig ninyo. Mag-furnish kayo ng copy sa gobyerno. May gustong mapakinggan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala man kaming kopya, sabi ng ating Pangulo, ng aming Pangulo. Kayo naman yung nag-record niyan eh. O di parinig ninyo. Bigyan ninyo kami ng kopya para malaman namin kung ano yung pinasok na kasunduan ng supposed officials ng forces. So sabi ng ating Pangulo, until the recorded conversation surfaces anya, it would be hard to believe nor accept that such an agreement exists. Mahirap anyang paniwalaan na sabi nila may kasunduan anya between the Philippines at ng China. Ngayon, sabi ng ating Pangulo, may assurance niya to the public that the government is trying to get to the bottom of the supposed wiretapping. We're looking into it. It's very hard to come to any conclusion until we know the thing actually exists. So it's very hard. Ano kayo ngayon? That is the yung hamon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Iparinig ninyo. Ngayon, yung China has brushed off the DFA's move to probe reports of foreign diplomats' illegal activities in the country amid wiretapping allegations being hurled against the Chinese Embassy in Manila. Reaction po siya ni Wang Wenbin, spokesman ng Chinese Foreign Ministry. Sabi niya, yung nirelease daw na information ng Chinese Embassy sa Manila, factual anya. Factual pala? Di-release ninyo yung tape. Di ba? Para hindi na po mahirapan yung investigation na gagawin ng aming mga authorities laban sa Chinese Embassy official na ayaw man ngang magpakilala. Lagi na lang anonymous. Parang yung mga hackers ninyo, anonymous. Ngayon na trace na yung hacking, other than yung origin, Beijing, galing palang Bamban, Tarlac. Doon sa lugar ni Alice Go. Yun ang lumabas mga kababayan sa mga investigation ng ating mga authorities. Yung mga hackers galing doon. You see? Kami naman po, kaya nga pinapaimbestiga ng ating Pangulong Bongbong Marcos para masiguro na ang sinasabi ninyo totoo. Kasi nasanay na kami sa mga kasinungalingan ninyo. Kaya wala na kaming gustong paniwalaan
basta't statement galing sa inyo, propaganda na lang sa amin. All lies. Lahat kasinungalingan. Kasi yan ang natura ninyo eh. Ang simbolo kasi ninyo, dragon. Ang dragon sa Bible, simbol ng demonyo. Di ba? The symbol of the devil po, dragon. Anong maniwala tayo sa dragon? Ang dragon, mga kababayan, is the father of lies. Ayan, lumalabas po sa bibig ng mga Chinese officials, lahat po kasinungalingan. Lalo yung claim nila dito sa West Philippine Sea. Imagine, yung latest na order nila sa Chinese Coast Guard, ang papasok daw sa kanilang teritoryo. Territory ninyo. Napakalinaw yung unclosed decision po, which is final. That is well within our exclusive economic zone. Tapos sasabihin nyo, territory ninyo, at yung papasok, i-detain ninyo, i-arrest ninyo, i-detain for 60 days. Huwag kami mga Chinese, magkakasubukan ngayon pag ginawa ninyo. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, that is unacceptable and we will not tolerate it. Hindi kami papayag na gawin ninyo yan sa amin. Sabi po ni Wang, pero huwag kayong maniwala dito. This is only for your information. Pag sinabi ng China po, huwag ninyong paniwalaan. Ikwento lang natin po. Whether it's the gentleman's agreement or the internal understanding or the new model anya on properly managing the situation in the South China Sea, they all have clear timelines and are supposedly supported by solid evidence anya, sabi ni Wang. No one can deny their existence. No one can deny their existence na sinasabi nyo pala. Ba't hindi pa ninyo nilalabas yung recorded tape conversation? I-release na ninyo para ma-examine. Saka bakit yung source sa embassy ninyo, anonymous, ayaw man magpakilala? Di ba? So, ibig sabihin, hindi niya kayang panindigan ng supposed anonymous official sa embassy sa Manila. Wang claimed that the persistent denial anya and breach of commitment in the continued blame on China, which has been conducting aggressive actions in the Philippine waters, shows exactly who is acting in bad faith. Kita ninyo na, talagang binabaliktad tayo mga kababayan ng China. Tayo pa yung acting in bad faith. Kayo yung nanggugulo rito. Kayo yung nangloko. From the very beginning, kayo yung baseless yung mga claims. Kayo yung nag-construct ng mga artificial islands. Ang layo-layo ninyo. Dati wala man kayo dyan. Mga mangingisda lang ang nandyan. Kayo yung nambubuli ng water cannon. Lahat ng pambabraso ginagawa ninyo. More than 1,000 kilometers away kayo. Pagkatapos, kami yung pagsasabihan ninyo na in bad faith. Kami may papel kaming hawak na napakalinaw na sa desisyon ng UNCLOS. It is within our exclusive economic zone. So, it's none of your business. Pwede namin gawin ang lahat naming gustong gawin in the area. Wala man pong maniwala sa inyo, ni isang bansa. Kayo naman lang po ang naniniwala sa mga pinagsasabi ninyo. Tama? Of course, sasabihin ninyo, kayo yung tama, kami yung mali. Sabi nga natin mga kababayan, sabihin pa may nakipag-usap sa inyo, hindi otorisado ng ating Pangulong Bongbong Marcos, the Chief Architect of Foreign Policy. At yung dating Pangulo, kung pumasok man sa ganyan, hindi niya pwedeng gawin yon mag-isa. Kahit nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sabi ni Senior Associate Justice, dating Senior Associate Justice Antonio Carpio, kailangan ang approval ng Senado. Madaling sabi, may proseso siya kasi it will be a treaty agreement, kumbaga, sasang-ayon sa ganong kasunduan po. Hindi yung mga pailalim na kausap tulad ng ginagawa po ninyo, tulad ng claim ninyo, nakausap ninyo yung isang high-ranking official ng aming armed forces. Doon pa lang po, mali na yung proseso. In bad faith talaga po. Kayo yung in bad faith. Hindi pwedeng pasikrito po. Lumalabas lahat pasikrito yung ginagawa ninyo. Secret deal nga eh. Yung tawag ni Harimau. Tama? Yung UNCLOS, hindi secret. It is well publicized. Yung desisyon, pati yung proseso, transparent siya. So yun ang tama. Pinag-usapan ng maayos at ibinase sa international law.
based doon sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Tama pa? Huwag kami mga Chinese. Hindi ninyo kami masisinda. Kahit anong gawin po ninyo. Lahi po kami ni Ophir. Pinsan ni pinsan ng Israel. And we are the land of noble heroes. Sa manlulupig, di kami pasisiil sa inyo. Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.